Well, gusto po naming malaman kung ano pong klase ng assistance ang ibibigay ng inyong ahensya sa mga biktima po ng lindol, lalong-lalo na po yung mga nasa workforce, Secretary Tolentino. Alam niyo po, sa umiiral na mga regulations ng ECC, kami nagbibigay ng financial assistance. Walang pagkakaiba doon sa financial assistance na binigay namin doon sa mga construction workers na gumuhong building sa Angeles, yung sa Golden Years. So ito, pinapa-profile pa namin kasi apektado rin kami. Yung aming Jensen office ay nag-collapse din. Yun yung regional office ng Dole sa Jensen. Yung Sultan Kudarat naapektuhan pero operational na ngayon. So ngayon, inililiko muna namin yung mga gamit, sinisecure yung mga equipment ng Dole sa iba't ibang regional office, kabilang ang Region 12, Region 10, Region 11. Nang sa ganun ay makakilos din yung aming mga tauhan. Ngayon lang sila pumasok kasi yung isang lugar, ngayon lang nagka-tubig din at kuryente. Pagkatapos po noon, pag na-profile na po yung mga victims, sangayon po sa datos na manggagaling sa mga local government units, ay nagre-report naman sa akin yung mga regional director, siguro yun yung papakilusin na namin yung aming Employees Compensation Commission na based dito sa Makati. So, yun po yung maitutulong ng Dole. Kung meron namang nasawi na worker, nakakabigay din kami ng additional 30,000 na funeral assistance para sa ating mga manggagawa. Opo, magkano po? 30,000, 300,000? 30,000 yung funerals, pero huwag naman magamit yon. 15,000 yung financial assistance. Opo. Opo. And what about doon sa affected lang po ng mga workforce po natin? Magkano naman po yung pwede nilang makuha? Depende po kung yung effect ay talagang nag-close na yung kanilang pinapasukan. Pansamantala, nakakabigay din po kami ng financial assistance doon o yung temporary work na nabibigay ng Dole pero kailangan may corresponding work yung tupad, etc. So, hintayin na namin matapos siguro itong profiling kasi ongoing pa ito. Pinag-iingat ko nga yung mga empleyado namin doon kasi baka may aftershocks pa. Oo nga po. But for example, yung Jollibee employees, obviously hindi na sila makakapasok ngayon dahil gumuho na nga po yung kanilang building. For example, so katulad po nila, ano po ang pwedeng ibigay? Yun na exact yung financial assistance doon. Sana walang nadisgrasya na walang buhay na nakitil doon. So makakabigay ng financial assistance kagad doon ng Dole. At doon naman po sa employer, alam ko may insurance naman yan eh. So more on the employee side ang Dole po. Hindi lang po yan, may mga iba pa eh. Hindi lang po yung sa Save More, Save More grocery, yung KCC Mall. So yung mga, let's say, nakatakas naman po, pero syempre hindi na sila makakabalik sa trabaho dahil syempre sira na nga at parang condemned na nga. Yun po yung financial assistance. At ngayon, katatapos ko lang na meeting dito sa OSH. Alam mo, may OSH office dito sa Quezon City, yung Occupational Safety and Hazard Health Office ng Dole. Ngayon ko lang nalaman kasi pang-8 araw ko pala ngayon eh. Sa opisina, Opo. Sabi ko, dapat kayo, you can quote me here, dapat kayo, ang mandato kasi nila yung safety and hazard. Dapat siguro, hindi lang safety and hazard kasi tinuturo nila paano bumili dapat ng safety belt harness. Halimbawa, dapat marunong din kayo gumamit niya. So, within this week, I'm creating a Dole rescue team similar to what I've done during my MMDA days. Para na sa ganun, pag ganito, meron kagad kaming quick reaction warm bodies. Kahit saan dalhin. So I'm doing that. Plus I'm adding another mandate to the functions of OSH. Hindi lang yung health and safety, occupational hazard, isama na rin yung mental health kasi may mga na-trauma dito. Hindi lamang po siguro yung mga nakakita, yung mga empleyado rin. So dapat maging bahagi rin ng aming trabaho yung pagbibigay ng post-disaster traumatic counseling bilang bahagi ng OSH office ng Dole. Opo. Sec, good morning. Migs Busos po ito. Pagdating po sa ganito mga force majeure and mga karapatan po ng mga workforce po natin, pwede ba silang pumasok muna? Pwede bang hindi muna? At ano po mangyayari kapag i-compel po sila? Opo. Kahapon, yung on our side, nag-declare tayo ng stoppage ng work kasi very risky pa ho yan. So, dapat po yan walang pasok din yung mga nabanggit nyo kaninang mga establishments na
risky pa kung pumasok ngayon. So with pay po yan. Opo, paano po pag i-compel sila ng employer na dapat hindi mag-report ka for work o pumasok ka dito, okay lang naman yung building natin, mag-work from home Ang ka. makakapasok lang po yung related sa security. Halimbawa, yung security guard nila, kailangan bantayan yung ibang gamit sa labas para hindi magkaroon ng mawalan, magkaroon ng hindi naman looting, maapektuhan. Kaya po nung ginawa namin. Pero yung to compel the workers to work, hindi po pwede yun. Opo, muli Sec, to refresh, ano po multa kapag meron po mga employer na talagang Hindi ko sapilitan? hawak ngayon ng pero may corresponding penalty yan. Opo. Ngayon po, Gusto kong kunin ang pagkakataong ito. Naglabas kami ng napatapat ngayong araw na ito. Naglabas tayo ng labor force survey analysis. Sa buong Pilipinas po, nagkaroon ng announcement kanina ang PSA, nagkaroon ng bahagyang pagbaba ng unemployment rate. Kakaunti naman po, konting percentage points lang yon. Tapos tumaas ng kaunti yung underemployed for the month of April 2026 as compared to April 2025. So makikita niyo po yung, again, hindi ko hawak yung datos pero naglabas kami ng statement kanina alas 10 patungkol po dito. So it will also affect the regions that I mentioned for the following survey. Kasi every month po may survey na lumalabas tungkol po sa employment status ng ating mga kababayan. Opo. And sabi nyo nga, Secretary Tolentino, ay kakahawak nyo lang ng DOLE, nasa 8 days pa kayo, no? Nitong huling 7.5 days. 7.5 days to be exact. Ano po ang inyong magiging top priority kumpara po sa bagong direksyon, kumpara po sa dating secretary na Ito, si nabanggit Nagresma? ko itong occupational safety. Nabanggit ko na yan, forming a team, yung mag-handle ng mga rescue. Number 1 nung isang linggo yon, I'm forming a National Academy for Labor Justice, similar to the PhilJab of the Supreme Court, to better train our labor arbiters, mediators, conciliators, and voluntary arbiters in terms of labor justice. As a lawyer, I foresee a further strengthening of their capabilities as labor arbiters. Number 2, I have formed yesterday on paper a law similar to your PAW. You're familiar with the Public Yes. Attorney's Office. This is now a labor arbiter's office, labor attorney's office, to handle cases for indigence. Itong naging biktima, halimbawa, ng mga gumuhong gusali sa Mindanao. Kailangan ng abogado magreklamo sa ganito, mag-file against employer na pinipilit pumasok ngayon. Sila po yung mag-handle. Ganon din po yung mga manggagawa natin na walang pambayad na abogado, sila yung po for free. And then number 4, yesterday I initiated a memorandum agreement with a private an educational institution. Gusto ko pong kunin yung mga kabataan to man a 24/7 station dealing with complaints relative to the labor sector, employer, etc. So this will cater to the gig economy. I'm now referring to the riders, to the platform apps na nagde-deliver ng kung ano-ano ating gabi. Gusto ko po mabigyan sila ng protection, hindi lang physically, kung hindi rin po sa kanilang trabaho. The Supreme Court has recognized a few months ago the Lazada riders as employees, not as independent contractors. So gusto ko pong palakasin niya. As a senator, I filed a bill concerning that. Pero ngayon, dahil meron ng decision ng Supreme Court, palagay ko matutulungan ko sila. And I look forward to some dynamic movements coming from the tripartite wage boards relative to the wages. That's number 6. Number 7, gusto ko paalam sa inyo na meron tayong 3 strike na napigilan. Tahimik lang po yon, which could have affected millions of people kung natuloy dahil sa isang napakahalagang sektor po yon na hindi ko ma-divulge. So, yun po yung ating priority, plus the marching order of the President is to uphold the dignity of the working man. That's to all-encompassing and to include everything. Opo. So, I hope I've answered your question. yes, ang dami nga po. I could not keep up. Secretary Tolentino, mahina ang kalaban. Pero it's great to Hindi know naman. your plans. Tagal na kitang kilala, no? Yun Apo, nga. MMDA pa po kayo, Sec. Ay, Opo, ini-interview opo, ko na po kayo. High school pa lang ako noon.
High school pa lang ako. Ako po medyo bago-bago pa noon, ano, Sec, but it's very wonderful to have you on the show. Sana po in person we can have you para you can talk Yes, more yes. And Yes. about I'd your like to future announce plans. that, ma'am, Opo. I'd like to announce that we might be, because I have a June 11 to June 12 national DOLE Trabaho Agad Jobs Fair. Okay. Yes. Itong June 11 and 12, meron sa Metro Manila, June 11 tayo sa Nabota, sa Malabon, meron sa Dasmariñas, Cavite, and then June 12, nationwide na. We hope to generate 50,000 new jobs for our youth. Pero hinihintay ko lang yung report sa akin ng Regional Director ng DOLE sa Region 12, Region 10, Region 11 kung itutuloy namin yung job fair. Most probably baka ma-reschedule namin because of the earthquake. At usually yes. ginaganap namin yan sa mga malls eh. So yung sa nabanggit kong mga earthquake affected areas, baka i-announce namin yung kung kailan ma-reschedule yan just within the day. Opo. Hinihintay ko lang yung kasi ngayon lang nagka-kuryente doon sa ibang lugar eh. Kaya yun yung mga records na pinasisecure ko. Nasa amin yung mga job fair applicants doon sa mga earthquake affected areas. So baka i-postpone muna namin dahil baka hindi ready rin yung mga ibang employers. Opo. All right, Secretary Francis, ano, sige, antabayanan po namin yung Dami natin announcement. pinag-usapan. Oo nga Dami po, natin kaya pinag-usapan, dapat no? ay Good pumuntahan for kayo 1 week dito. na yun. Good for Yes. 1 week na. Gusto ko sana itanong, meron pa kayong meron kayong sinusulong, tama ba to? Workers Rest Law. May ganun ba kayo? Yung tamang pahinga. But another date, baka Iba pa yan. ma-overwhelm na tayo. Parang gusto Oo, ko yan. Ang gandang pakinggan ha. Parang anti-stress. Di ba? Next time, Sec. Lalo na ngayon. Yun yung Oo. binanggit ko sa OS kanina, yung mental health. Mhm, Yes. Yung mental health should be part of the work environment. Yung mahabang ito. We Yes, need sige po. another hour. Next time, we will have you. Linya. Opo. Maraming salamat sa Thank pagkakataon. you so much. Sec, pahabol po. Ay, pahabol. Pahabol po, Sec, how can pahabol. they get in touch? Yung mga on-ground po, yung mga nasa Jensen, nasa Davao, paano po sila mag-get in touch sa DOLE? Ano po sila, yung sa regional director namin, may mga na-restore naman yung wifi na ngayon eh. Nagkakakontakan na sila. Sila naman nagre-report sa akin. So, keep in touch with your regional director. Yung DOLE offices bukas po except for one, yung sa Jensen. Pero naghaharap kami ng malilipatan temporarily kasi medyo may mga Delikado na po. Opo. na nahuhulog doon sa office. Okay, Alright. thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Thank you to our new Secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Francis Tolentino. Thank you, sir.